bata itong si Zelensky, no? Parang, ano ba to? Ano to? Pag hindi ka kasama, hindi tayo bate. This is a 5-year-old tactic, hindi ito adult, no? Let's be frank about the situation. Ganyan ba? Ganyan ba ang gustong pag-ayusin ang dalawang bansa? At ikaw, na leader, ganyan ba? Ang talaga ang pakay mo ay kapayapaan, sasabihin mo yung ibang tao na pag hindi kayo kasama dito, hindi tayo bate, hindi kayo for peace. Diyos mio naman, Santissima, no? Ukraine pa talaga nagturo sa atin tungkol sa kapayapaan, hindi ba? Tatanong mo ako, Admar, kung hindi sira, bakit aayusin? Alam mo, si segue lang ako, no? At napapanahon naman itong isyong ito dahil tumataas uli ang level ng mga durugista at ng pinagbabawal na shabu sa lansangan. You know, alam ito ng mga tao na may naging addict sa pamilya at or mga relative na addictus, no? Kami naman I had a relative na addictus at alam namin na yung mga yan kahit hindi sila inaayos. Amats, no? Yan ang tinatawag. So baka nga gano'n, no? Kailangan niyang sirain ang hindi sira. Tapos, aayusin niya para magbuka na siya yung umayos. Jay, na ganito na talaga ang gobyernong ito and we have to live by it. And ang nakikita natin dito is we have to live with a very incoherent foreign policy ng gobyernong ito at hindi natin alam kung anong patutunguhan. Hindi ba? Like, ano ang maitutulong ng Pilipinas sa Ukraine? Dapat itong tanungin ng mga taong bayan bawat isa sa kanila. Ano po may tutulong ng Pilipinas sa Ukraine na makakapagpabago ng sitwasyon? Do we have an influence over Russia? If not influence, can we overpower Russia? No. Can we be a mediator between Ukraine and Russia? Absolutely not. 'Di ba? Anong magagawa natin? So, may ibang pakay ito. No? Kaya pag tinitingnan natin yung news, baka gusto ng sundalo. Masasabi mo, may mapupulot ba ang Pilipinas sa tingin mo sa pagbisita ng presidente ng Ukraine? Well, depende kung anong gustong pulutin, no? Kulit. Ano ba gusto yung dimension ng mapupulot? Hindi ba? Ano ba, aral? Mapupulot na aral, marami. Hindi ba? Kasi kung pag-aaralan natin to si Zelensky, no, nung tumakbo ito ng presidente, isa sa mga kanyang pinangako sa kanyang mga constituents ay peace with Russia. And nakita naman natin is parang hindi naman peace ang nangyari, hindi ba? So, ngayon parang may parallelism, hindi ba? Sino ba yung nangako sa atin noong tumakbong presidente na paitin daw ang diplomasya? Pakisagot nga. Si Lenny yata yung last time, 'di ba? Sabi niya na Alam mo, fake news ka dyan, Admar, ha? Kasi ang pinangako nila bilang siya ay tumakbong presidente ay magiging Ukraine siya. Maliit lang pero lumalaban. Ay, ganon. Hindi ba? At strong ang relationship with allies. Kayo talaga, pinagtawanan nyo nga si Lenny noon eh. Hindi ba? Yung mga ngayon, yung mga vlogger na sumusuporta sa Marcos, yun din ba yung nila? Kasi sumusuporta si Lenny din dito sa Ukraine. Well, ito lang naman yan, no? Babalik tayo dun sa original na tanong. Meron pa tayong mapapala sa pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas. Unang-una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi napakataas na level nito, President, head of state to head of state, 'di ba? Zelensky at Marcos. So, ano yung agenda, no? Hindi naman basta-bastang nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamya lang. Ngayon, syempre, marami tayong haka-haka diyan kung bakit ganitong
taas na level, no? Kasi ang pinapalabas nila ay nag-thank you lang dahil mag-o-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well, hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo, no, para sabihin mo lang na mag-o-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news, ay itong Ukraine pala is nagkukulang na sila ng mga sundalo. So, they are recruiting kasi nga yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsialisa na, no? Ang conscription ata kasi nila before is 25 and above or something like that. Tapos kahit ibaba nila yung conscription, nagsialisa na, yung iba ayaw nang lumaban, at yung iba is nag-bribe na lang yung recruiter para hindi sila makonscript. So, ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas? Kasi may mga recruitment ng mga foreign fighters sa Ukraine, 'di ba? Meron nga napabalita sa Spain nga iba't ibang sweldo. Siyempre pinakamataas yung nasa elite force ka, no? Ito talaga yung nasa sagupaan ka, parang parang around 4,000 euros per month. Hindi ba? Isa ba ito sa pinag-usapan? Nangangailangan sila ng sundalo kasi ano bang may offer natin sa Ukraine? Unang-una, Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Hindi ba? Ano yung iti-trade? Anong magiging trade relationship nating dalawa? Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ano ibibenta ng Ukraine sa atin? Hindi ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Hindi ba? Magpapadala din ng mental health worker. Well, namimigay tayo ng maraming ayuda, no? Pero I don't think naman sapat yan sa pangangailangan ng Ukraine. How much ang budget natin sa ayuda is 500 billion pesos. So 500 billion pesos in US dollars ay, ito check natin, no? Baka ma-fact check tayo. 58 na yung piso kontra dolyar. 58. Oh, that's only 8.5 billion US dollars. Alam mo namang makibahagi pa ang Ukraine sa ating ayuda. Hindi na nga sapat yung ayudang pinamimigay, nagrereklamo na nga, di ba? Alam mo namang makihati pa sila dyan. So definitely hindi economic. Definitely hindi aid. Ano ipapadala natin? Wala na nga tayong makain. Hindi ba? Nagrereklamo na nga ang ating mga kababayan dahil hindi na sila makabili ng bigas. Hindi ba? Dahil ang mahal-mahal ng bigas. O ano ba to? So it's not economic, it's not aid. O pupunta tayo ngayon sa political. Kasi itong Ukraine, no, meron silang gustong ginagawang peace summit dito sa Switzerland. At ito yung mangyayari sa June. Okay? Ang peace summit nito, peace summit in Ukraine. Okay, para pag-usapan ang peace sa Ukraine. Ang nakakapagtaka lang dito sa peace summit in Ukraine, yung mga iniimbitahang bansa, hindi naman yung may kinalaman dun sa gera. At mismo Russia, hindi inimbita. Hindi invited yung Russia. So, parang, bakit mo imbitahan yung Pilipinas? Wala namang kinalaman yung Pilipinas sa gera ninyo. Una-una, di ba, walang kinalaman ng Pilipinas, hindi mo kalaban ng Pilipinas. At lastly, I think the Philippines might be one of the last countries you need to talk to in order to convince Russia to go back to whatever senses, no? The only country I think na pinagkakatiwalaan na ngayon ng Russia is China. Badmouth pa ito ni Zelensky sa Singapore. So parang iniisip mo ano ba gusto nito? Gusto ba niya ng peace or gusto niya ng kakampi? Gusto niya ng kakampi sa kabardagulay niya sa Russia? Kasi kung peace, let's talk peace. And the precondition of peace is kausapin mo yung kaaway mo. Pwede ba yung magkakaroon ka ng peace kasi hindi mo kakausapin yung kaaway mo? So hindi peace ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay, anong kailangan mo? Pag hindi ang ibang kakausapin mo at hindi yung kaaway mo, anong tawag dyan? Kakampi. Gusto mo ng kakampi. Diba? Napakasimple ng bagay titingnan mo, no? Ang kaaway ng Ukraine ay Russia.
So, ang dapat niyang kausapin ay Russia. Bakit tayo nasama? Mm-mm. Wala tayong influence sa Russia at all. Zero. Oo nga. And ito rin yung nagiging ano ba, 'di ba? Parang dahilan kung bakit hindi sasali ang China dahil yung expectation nila hindi na meet. Dahil una, yung involving na partido, yung Russia hindi rin na inimbita. So anong magiging ano niyan? Kumbaga parang arbitration lang din natin siguro 'yan sa Court of Arbitration na isa lang yung lumahok, wala yung China doon. Tingin mo, Oo. kung ma-invite pa itong Russia, mas okay ba? Or meron kasing ano na parang one-sided na masyado kasi yung mga inimbita, yung mga allied. In fact, ang US nga hindi pa nga nagbigay din ng malinaw na assurance kung sasama ba sila kasi parang ano ba, tingin mo, tinitimbang din nila kasi ang China medyo hindi rin na solid pa dito na magpa-participate. Lima, ang gulo kasi ng kagustuhan ng Ukraine, no? Ano bang gusto mo? Ba't mo isasama ang Pilipinas? Kasi halimbawa tayong dalawa, Admar, may away, no? It's either mag-usap tayong dalawan directly para ayusin natin yung gusot. Or kung hindi tayo magkasundo, Admar, no, mainit ang tension sa ating dalawa, anong gagawin nating dalawa para magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap? Anong gagawin natin? Tatawag tayo ng mediator. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mag-asawa, di ba? Kung hindi sila magkasundo, pero gusto nilang i-repair yung kanilang kanilang relasyon, pero hindi nga sila magkausap na maayos dahil nga mainit ang tension, ang ginagawa na niya pumupunta ng therapy. Hindi ba? Kumukuha ng objective third party mediator. Yun ang ano niyan, ang tamang sistema. Hindi ba? Yun ay kung gusto mo talagang ayusin yung relasyon mo, kung gusto mo ng peace. Ngayon, kung ayaw mong ayusin yung relasyon mo, tatawag ka ng kakampi, di ba? Lalabanan mo Russia, tatawag ka ng kakampi at aawayin mo pa ang Russia. So hindi peace ang gusto mo. Ang gusto mo ay patuloy na pakikipagbagdagulan. Ganun lang kasimple yun. Hindi ba? Kaya malabong usapan itong kagustuhan ng Ukraine dito sa Switzerland na to, no? Na parang, ano bang, kung gusto mong ayusin yung relasyon mo sa Russia, talk to Russia. Di ba? Talk to Russia. Kung hindi mo kaya, kumanap ka ng third party mediator na pagkakasunduan yung dalawa ng Russia and then start from there. Ngayon, itong si President Marcos, ano ba i-contribute niya dyan? He cannot be a mediator. No? Dahil most of the time, parang wala rin naman siya sa sarili. Hindi nga naman solve yung problema sa Pilipinas. Tapos magdalagay pa siya ng Ukraine. Ano pa yan? Hindi pa ba sapat ang problema sa Pilipinas? Eto pa, Sas. Maliban sa China, ang Brazil din, nagkaroon nga sila ng joint statement. Sabi dito, China and Brazil support an international peace conference held at a proper time that is recognized by both Russia and Ukraine with equal participation of all parties as well as fair discussion of all peace plans, quote-unquote. Yan yung joint statement ng Brazil at China. So kung ito yung kanilang lumalabas na pahayag, so meaning wala dito itong Swiss initiated na forum, peace forum. Ayun nga, napakasimpleng usapin to, no? I-relate nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ba? Kung gusto mong, yung mga mag-asawa, kung gusto mong i-repair yung relationship mo sa asawa mo, sino kakausapin mo? Hindi ba yung asawa mo? Kung gusto mo i-repair kung gusto mo magkaroon kayo ng peace ng kaibigan mo, sino dapat kausapin mo? Kailangan mo kausapin yung kaaway mo, as simple as that. Ngayon, kung hindi kayo pwede mag-usap dahil mahaba ang tensyon, hahanap kayo ng third-party mediator para ma-facilitate ang inyong magandang pag-uusap. At yung kukunin yung third-party facilitator, ay unang-una, dapat ito ay magiging objective at fair sa kanyang gagawin, hindi ba? So, ngayon, sino ngayon ang gusto ng Ukraine? I'm pretty sure hindi po pwede ang Pilipinas dyan, lalo hindi po pwede si Bongbong Marcos. Because this is magiging proxy lang yan ng bansang Amerika. So, ngayon, ang bottom line kasi nito,
ang magkaaway ang makakahanap ng solusyon sa kanilang problema dahil alam nila ang punot-dulo ng kanilang pinag-awayan. Hindi ba? At ang ending din kasi, no, sa post-settlement, sila rin ang mabubuhay sa ganung sitwasyon pagkatapos ng post-settlement. So dapat ang pagkakasunduan nila is kung hindi balance satisfaction ay balance dissatisfaction na tinatawag, no, dahil hindi mo naman 100% makukuha ang gusto mo sa lahat sa kahit anong negotiation, no? So sila ang mag-uusap. So dapat itong Pilipinas maging tama ka, no? Wag yung para kang may tama na okay, makikisali ka dyan. Anong i-contribute mo? Diyos ko, another excuse na naman ito para makapag-travel, no? Sa Switzerland pa naman ito. Maganda pa naman yung venue. Admar at MJ. At balita ko, no? Baka may mga bank accounts sa Switzerland. Sas, meron ding sinabi si Zelensky na parang ang hindi daw lalahok dito sa peace forum na ito ay hindi peace-loving na nation. Parang ganun yung naratibo. Oo, akala ko gusto mo ng peace. Parang bata itong si Zelensky, no? Parang, ano ba to? Ano to? Pag hindi ka kasama, hindi tayo bate. This is a 5-year-old tactic. Hindi ito adult, no? Let's be frank about the situation. Ganyan ba? Ganyan ba ang gustong pag-ayusin ang dalawang bansa? At ikaw, na leader, ganyan ba? Ang talaga ang pakay mo ay kapayapaan, sasabihin mo yung ibang tao na pag hindi kayo kasama dito, hindi tayo bate, hindi kayo for peace. Diyos mio naman, Santissima, no? Ukraine pa talaga nagturo sa atin tungkol sa kapayapaan, hindi ba? Ito subukan natin ibang anggulo naman. Kasi may nasabi si Pangulong BBM. Sabi niya, and I quote, "The issues that you are facing are similar and in parallel to ours. And therefore, the position of the Philippines is always to promote peace." Di kaya, yung pagpunta ni President Zelensky dito ay game changer sa mga magiging tahak ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ngang patutunguhan ng giyera dahil nakausap niya mismo yung presidente na isang bansa na nasira ang teritoryo dahil nga sa giyera. Well, hindi rin natin alam kung ano ang takbo ng utak ngayon ni Pangulong Marcos, no? Dahil paiba-iba, iba siya nung senador siya, iba consistent siya nung sa posisyon ng pagiging senador siya to kung presidente, nung naging presidente, iba naman. And every moment parang nag-iiba-iba, no? Like for example, let's take this wiretapping issue. Yung una, AI, tapos ngayon wiretapping. Parang these two are not cohesive, no? So parang merong problem dito sa coherent thinking ngayon sa ating gobyerno. At kaya hindi natin maintindihan kung ano bang gusto anong ibig sabihin diyan ni Bongbong Marcos, na ang naniniwala ba siya na katulad ng pagkakasabi mo, MJ, na naniniwala siya na walang patutunguhan ng gera at mali ang ginawa ng Ukraine, kaya paralel ang ating relasyon? Or pwede rin na natutunan ng Pangulong Marcos kay Zelensky na dirahin mo ang kaaway ng Amerika para ikaw ay respetuhin ng buong mundo. Hindi ba? Iba-ibang lesson yan, no? At makatikim ka ng bilyong US dollar aid mula sa Amerika. Baka yan rin ang isa niyang gusto niyang matutunan, hindi ba? Di ba? Kasi yan si Zelensky, no? Nung nanalo yan, i-research nyo yan. European countries don't think highly of him. Kasi nga, ano yan, komedyante biglang presidente, na parang ano ba yan? Tapos, nung nasa gera na halos lahat na ng European leaders ay halos magsumamo, nalagay pa sa Vogue. So, ano ba yung matututunan? Ano ba yung parallel? Parallel ba ang buhay ni Bongbong kay Zelensky na una hindi gusto ng mga Western countries, tapos biglang nagustuhan nung nakikipaglaban na sa Russia at ayaw na ng peace with Russia? Or parallel ang ating relasyon dahil nakikita ni Bongbong na mali ang foreign policy tinahak ni Zelensky? Hindi ba? Kailangan natin i-unpack ang sinasabi ni Bongbong Marcos at mahihirapan nga tayong i-unpack ito dahil nga
hindi coherent ang mga pinagsasabi ng mga presidente in the past years regarding foreign policy. Lalo pat sinabi rin ni Pangulong Marcos recently na hindi siya nagtatrabaho sa US o China. He's working for the Philippines. Pero ang kanyang mga hakbang baga, ika nga action speaks louder than words, di ba, Sas? Well, kung ipopromote mo na halimbawa the US is necessary for the security in Asia Pacific, bakit? Ano ba yung security threat at kailangan ng United States? Hindi ba? Ano ba yung security threat? Di ba? Ano ba to? Kailangan nitong himayin, no? Ang problema kasi sa gobyerno ito ay hindi niya hinihimay. At ang problema rin is ayaw nila ng alternatibong mga pananaw at ito ay hinaharang ng mga mas mainstream na media kaysa sa SMNI, no? Dahil nga ewan ko mas gusto pa nilang pakinggan yung US Navy, yung intelligence officer ng US Navy paulit-ulit na ini-interview, no? So what exactly is the direction of Bongbong? Simple lang yan tanong. Do you want to be like Ukraine? Or do you want Ukraine to change? No, in order to finally see a more pragmatic solution. Ano ba 'yon? Gusto mo matulad ng Pilipinas sa Ukraine or gusto mo ang Ukraine ay magbago ng direksyon na mas pragmatic para matigil na ang digmaan at magkaroon sila ng mas mapayapa at stable na relasyon ng Russia. Yun ang two possible directions dito sa bisita nito ni Zelensky. Tsaka ang hirap kasi, Sas, sa mga tanong mong ganyan, mas makakatulong kung merong presidential spokesman. Di ba? Na nagpapaliwanag. Alam natin, busy yung presidente. Pero iba kasi talaga pag merong someone who can answer those questions na pinunto mo ngayon, para walang void ang taong bayan at para malinaw sa atin yung naging rason o mga natutuhan o anumang mga naging tunay na development sa pagbisita ng Pangulo ng Ukraine. Well, I think we just have to accept reality for what it is. No? MJ, na ganito na talaga ang gobyernong ito and we have to live by it. And ang nakikita natin dito is we have to live with a very incoherent foreign policy ng gobyerno ito at hindi natin alam kung anong patutunguhan. Hindi ba? Like ano ang maitutulong ng Pilipinas sa Ukraine? Dapat itong tanungin ng mga taong bayan bawat isa sa kanila. Ano po maitutulong ng Pilipinas sa Ukraine na makakapagpabago ng sitwasyon? Do we have an influence over Russia? If not influence, can we overpower Russia? No. Can we be a mediator between Ukraine and Russia? Absolutely not. 'Di ba? Anong magagawa natin? So, may ibang pakay ito, no? Kaya pag tinitingnan natin yung news, baka gusto ng sundalo. And ano naman masasabi mo, Sas, kasi may pahayag din siya na si PBBM kaugnay nga rin dito sa magiging hakbang ng Southeast ASEAN na parang inline pa rin sa ASEAN yung kanyang ginagawang hakbang para dito sa issue nga dyan sa South China Sea, West Philippines. Nakikita mo rin ba na dapat na rin magsalita ba dito or yung parang pinagkaisang boses ng ASEAN kung ano nga ba yung mismong dapat na maging hakbang or sapat na yung Code of Conduct or naayon ba ito sa Code of Conduct na isinusulong ng ASEAN itong ginagawa ng Marcos administration? Una-una, ano muna yung direction? What is the end game of the Philippines? Malinaw ba yan sa lahat kung anong end game ng Pilipinas? Sa akin kasi hindi malinaw eh. No? Paiba-iba. Meron na handa ng mamatay. So ang end game ba natin is magpapakamatay tayo para sa isda? Yan bang end game natin? Matira matibay para sa isda or
or kung ano man sa langis ng makikinabang ay mga oligarko. Ano bang endgame? Pakilinaw po. Ano bang endgame? Patatalisikin mo ang China. Wala ka makikita kahit isang Chinese diyan sa South China Sea. Okay? Ano ba? Hindi malinaw, no? So, kaya hindi natin ma-interpret maayos kung ano itong ginagawa niya. Dahil nga walang endgame. 'Di ba? Linawin yung endgame. And every policy that you will have from this moment will be coherent towards that end game. Okay? And in determining the end game, kailangan ito ay smart na tinatawag, di ba? It's specific, measurable, achievable, di ba? Realistic and time-bound. Di ba? Sabi nga, no? Smart goal. So you must have a smart end game. So, ano ba yung specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound na endgame ng gobyernong ito? Baka wala. No? Nakita nga natin, di ba? Napahiya sila dun sa congressional hearing ng Gentleman's Agreement na gusto nilang papangitin ang pangalan ni Duterte at ang ending, bumango tuloy. Kumbaga, bakit hindi na lang yung hakbang na yun ang kanilang gawin? Di ba, laging sinasangkalan itong mga mangingisda na higit sa lahat, sabi pa nga last time ni PBBM, dapat matulungan ang mga mangingisda na makabalik doon sa kanilang traditional fishing ground. Ito na nga, nagsalita yung mga mangingisda. Okay naman sa amin yung panahon ng Duterte administration. Di ba, may kasabihan, kung hindi sira, bakit mo aayusin? Ano yung sinabi mo? Kung hindi sira, bakit mo aayusin? Sira nga eh. Sira nga eh. Sino sira? Nagpapatupad ako eh. Admar eh. Kaya dapat ayusin. Hindi, yung Hindi ba? yung nababanggit ko is patungkol doon kay PRRD na maganda naman yung naging resulta. Bakit mo kailangan na ibahin ang magiging hakbang mo or deal mo dyan sa South China Sea issue na yan? So tinatanong mo ako, Admar, kung hindi sira, bakit aayusin? Alam mo, segue lang ako, no? At napapanahon naman itong isyong ito dahil tumataas uli ang level ng mga durugista at ng pinagbabawal na shabu sa lansangan. You know, alam ito ng mga tao na may naging addict sa pamilya at or mga relative na addictus, no? Kami naman I had a relative na addictus at alam namin na yung mga yan kahit hindi sila inaayos. Amats, no? Yan ang tinatawag. So baka nga gano'n, no? Kailangan niyang sirain ang hindi sira. Tapos, aayusin niya para magbuka na siya yung umayos. Kahit naman hindi sila, para magpakita mo yung ginawa. Siguro bilang panghuli na lang, Sas, kaya pa ba? Kasi nakikita natin, yung Estados Unidos, constant naman yung komunikasyon with China. Ang Pilipinas natin, di ko lang alam kung andyan pa rin ba yung communication. Kasi, di ba, yun yung napag-usapan nung January ata na visit ng Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng magandang communication. Ang tanong nga, may direkta ba? Nakakatawag ba ang Pilipinas ukol dito? Kasi naalala natin, nababanggit nga na bilateral na diskusyon ang kailangan. Sabi ni nooy senador, nung nangangampanya pa siya, Bongbong Marcos, di ba? Pero ang dami ng mga bansa, particular na ang Estados Unidos, maya't maya pumupunta doon sa China, nagkakaroon ng mga usapan. Pero ang Pilipinas, wala na. Parang ano ba yan? Yung nagpapagalit sa China, itong Estados Unidos, panay ang usap doon. Tayo, hindi tayo pwede makipag-usap. Parang meron tayong anong tawag yan? Nasa gitna, middleman. Na doon na lang tayo diretso sa middleman. Hindi tayo pwede dumiretso mismo sa source. Well, you already have a good idea of the dynamics ng Pilipinas, no, at United States. Ganito lang yung mga kababayan, hindi naman mahirap intindihan ang international relations. Kung nakikita ninyo na yung kakampi mo ay nakikipag-usap sa kaaway mo, pero ikaw ay hindi ka nakikipag-usap sa kaaway mo, anong pong tawag doon? Baka naman 1, 2, 3 ka ng kakampi mo. Oo nga, ano? Di ba? Hindi ba? Ulitin ko
Kasi alam mo, no, pag yung iba kasi foreign policy analyst masyadong highfalutin, no, hindi naman hindi naman ito maaabot ng ating mga ordinaryong mamamayan. Kaya dapat natin itong ibagay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ganito lang yan kasimple, mga kababayan, no? Ikaw may kaaway. Okay. Tapos merong kang kumampi sa'yo. Okay? Yung kumampi sa'yo is kaaway din yung kaaway mo. Sabi nung kakampi mo, akong bahala sa'yo, nasa likod mo lang ako. Yan. Tapos, sa araw-araw, yung kakampi mo, kinakausap yung kaaway mo. Pero wala ka dun. Anong mararamdaman niyo? Nadidemonize na nga itong China sa atin. Lahat na lang nata ng mga Chinese na may kita mo, parang na, ang sama-sama na ng tingin ng Pilipinas sa kanila. Di ba? Bakit yung China at US nag-uusap? Continuous. Pinapakita pa nila, nag-uusap sila. Di ba? High level pa yan. Di ba? Tayo, alam mo ba kung ilan ang envoy, ang special envoy natin sa China? Tsaka speaking of envoy Sash, wala tayong naririnig mismo doon sa may dekada, 4 na yata na dekada na experience dyan sa China na natin, ambassador. Actually, partner, Sas, kinukulit ko si Ambassador Jamie. Sabi ko, sir. Ano purpose niya doon? Kung hindi naman siya pinapakinggan, hindi rin pinagpasasalita. Sabi niya, mahirap kasi yung panahon ngayon. Maiintindihan mo naman ako, di ba? Yun yung sabi niya sa akin. Kinukulit ko talaga si Ambassador. You know, our ambassador to China is a wasted human resource. No, ginawa lang siyang florera. There are very, very few China experts in the Philippines. Okay? Alam mo naman, mga Pilipino na mahilig sa puti. Dun, di ba? Kakaunti lang ang China experts sa Pilipinas, no? Na Pilipino, kakaunti lang ang nirerespeto ng China, ng mga China experts. Kasi you need a long time of study in order to really understand a very complex country like China. Ngayon, itong ambassador natin sa China is a wasted human resource. No? Bakit hindi ito ang maging nasa harapan ng ating pakikipag-usap sa China? Hindi ba? Bakit wala tayong mga high-profile visits sa China? Kasi nga, yung kakampi natin, na sinabing nasa likod lang natin siya, habang nakatalikod tayo, kinakausap yung kaaway natin pareho. So, magising na kayo, mamulat na kayo mga Pilipino. Yun na lang isipin ninyo, ha? Kung ikaw, may kaaway, tapos yung kakampi mo, nakaaway din yung kaaway mo, nakikipag-usap sa likuran mo, tapos hindi ka kasama, anong tawag doon? Sunod-sunod mula presidente, vice-presidente, mga cabinet secretaries niya, pupunta doon, nakita pa nga, di ba, na nakumpara pa nga nung bumisita si President Xi Jinping doon sa White House, ang gara ng pagsalubong. Yung bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos, parang wala lang, akala ko ba ironclad, Sas? Naku, matagal na yung ironclad na yan, no? Admar and MMJ. The history of Philippine foreign policy is part of my PhD dissertation. Matagal na yung ironclad na nasalita na yan. Mula pa yan kay Aguinaldo. Oh. Ito pa, Sas, maliban sa ironclad na termino, meron ding termino ngayon na laging nagiging bukang bibig na siguro ng Pangulong Bongbong Marcos, itong rule-based order. Ano ba itong rule-based order na ito na naririnig natin una sa Estados Unidos, ngayon ginagaya at sinusunod na ng ating Pangulo? Alam mo, madali magsabi ng mga buzzword, no? Buzzword kasi ito rule-based. Pero alam mo, bago ka magsalita ng mga rule-based, siguraduhin mo munang you're leading by example. Is your government rules-based? Di ba? Is your government rules-based? Kasi paano ka kasi hindi ka paniniwalaan ng bansa na ikaw ay rules-based. Kung ikaw mismo,
namumuno ka sa bansa mo na hindi rules-based. So, ano? Rules-based? Ano ba, Seminay? Anong sa tingin ninyo? Rules-based ba? We rest our case. Alam na ng ating mga kababayan ano ang ano dyan. Sagot niyan. Oh, sample lang yung sinapit. Sino sa ba ang Seminay. rule? Di ba? Hindi ito po, baka ibig sabihin commander, based, order, no? Order ni commander, rule, ganyan. Pero, tigilan nga ako, no? Mga rules-based. Rules-based ka ba? Ano ba? Naintindihan mo ba yung rules-based na yan? Hindi ba galit sa iyo ang Western nations? Before, dahil nga yung pamilya mo hindi rules-based, tapos ngayon ikaw lakas-lakas na rules-based. Ano ba yung rules-based mo? Dapat, Diba? dapat yan yung sinagot niya doon sa interview niya doon kay yung sa Australia. Sumusot ako sa rules-based. Di ba nang in-interview siya yung patungkol dun sa sa pera, di ba? Di ba? Maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ingat po. Ayan, si Binibining Sas, Rugando Sasot, International Relations Scholar po mga kapartner. Kaugnay nga po dito sa recent lang na pagpupulong ng Ukrainian President Zelensky at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nga po sa isinusulong nitong Ukraine, nag-iikot siya ngayon na partner MJ para bang nangangalap ng perma. Para People's Initiative na nangangalap ng perma na, oy, sinusuportahan namin itong Peace Forum. Pero 'di ba, sabi nga, kung Peace Forum 'yan, sino bang involved na mga bansa? 'Di ba, Ukraine at Russia? Bakit hindi imbitado ang Russia? Saan siya magsusulong ng kapayapaan yung mga bansa na hindi naman niya naging kaaway? 'Di ba dapat doon ka sa kaaway mo? Tsaka partner, ang biyahe niya sa Pilipinas, unusual. Oo. Unusual Asian trip ang nangyari. Kasi siguro, sinasabi niya sa mga pahayag niya, mga 100 na raw, mga bansa at mga international organizations yung nagpahayag ng commitment na dadalo po sa naturang Peace Forum, kalagitnaan ata ngayong buwan na ito dyan sa Switzerland. No? Parang show of force na maraming sumusuporta, pero ang mga bansa gaya ng Brazil, gaya ng China, binabalanse lahat. At yung nabanggit nga natin, bakit hindi kasama yung Russia rito kung sila ay kumbaga ang mismong may conflict dito sa Ukraine? At ito nga yung isinusulong nila na magkaroon ng peace summit. Tapos naging pantay ba, fair ba yung mga discussion o baka one-sided lang yan? Kasi hindi naman pwede lahat, no? Kumbaga mag-meet halfway kayo. At yun, ang hindi pumasa sa panlasa ng China, kaya hindi sila nag-commit na dadalo. Pati ang Amerika, wala pang commitment ang Amerika po kung sila ay dadalo. Pero sa paglilinaw naman ng PCO, hindi pa pinal yung pahayag na dadalo ang Pilipinas doon sa summit. So tingnan